Magandang araw, class! Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago muna kayo magsiupo, ay pakiayos ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ng mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan at maupo ng maayos. Okay, mag-check muna ako ng inyong attendance. So may lumiban ba sa klase? Okay, very good. Lahat kayo ay narito. So palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Okay, bago tayo magsisimula sa ating talakayan, may itatanong muna ako sa inyo. So saan ba kayo naghahanap ng mga impormasyon para sa inyong mga takdang aralin? Okay, sa aklat? Very good. So ano pa? Sa Mudyos? So maliban sa Mudyos, ano pa? Okay, very good. Sa internet. So lahat ng inyong ibinanggit ay tama at dito tayo nakakakuha ng mga impormasyon. So ngayon, may makakahula ba sa ating tatalakayin ngayong araw? Okay. So ngayon, ang paksa na ating tatalakayin ay ang kahulugan at kahalagahan ng Online Public Access Catalog o OPAC at mga hakbang sa paggamit ng Online Public Access Catalog o OPAC. Okay, bago tayo magsisimula sa ating talakayan ngayong araw, ay babasahin ko muna ang ating layunin. So pagkatapos ng 1 oras na talakayan, ang 70% ng mga mag-aaral ay una, nabibigyang kahulugan at kahalagahan ang Online Public Access Catalog o OPAC sa paghahanap ng sanggunian. At pangalawa, nagagamit ng wasto ang Online Public Access Catalog o OPAC upang makahanap at matukoy ang angkop na sanggunian tulad ng pabagat, may akda at lokasyon para sa isang paksa. At pangatlo, napahahalagahan ang pagiging responsable, tapat at may integridad sa paggamit ng Online Public Access Catalog o OPAC at iba pang mga sanggunian. So ngayon, may ipapakita ako sa inyo na larawan. So base sa larawan, ano ang inyong nakikita? Okay, very good. Isang mag-aaral na naghahanap ng aklat. So saan ito naghahanap? Sa library o sa silid aklatan. Okay, may tanong ako sa inyo. So paano nga ba mas mapadali ang paghahanap ng aklat? Okay, hanapin ang call number. At ano pa? Okay, tingnan ang pamagat o keyword. Magaling. Class, handa na ba ang lahat? Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang OPAC o Online Public Access Catalog. Ano nga ba ang ibig sabihin ng OPAC o ano ang OPAC? So ang OPAC ay isang online na sistema na ginagamit sa library tulad ng libro, journal at iba pang materyales. Sa pamamagitan ng OPAC, madali nating makikita ang pamagat ng aklat, may akda at lokasyon o call number kung saan ito matatagpuan sa library. So naintindihan ba ano ang OPAC? So ano ang kahulugan ng OPAC? Tama. So online public access
catalog. So, kung naintindihan nyo ang OPAC, so ano nga ba ang ibig sabihin ng OPAC? So, tama, isang online na sistema na ginagamit sa library upang makahanap ng mga sanggunian tulad ng libro, journal at iba pang materyales. Ang mga kahalagahan ng OPAC ay pinapadali nito ang paghahanap ng impormasyon, nakakatipid ng oras at nagbibigay ng tamang detalye. Malaki rin ang naitutulong nito sa pananaliksik, nagpapalawak ng kaalaman at naituturo ng responsableng paggamit ng impormasyon. Ngayon ay mahalimbawa ko dito isang libro. So, ang gagawin nyo lang ay ituturo nyo kung saan dito ang pamagat, may akda at lokasyon. So, saan dito ang pamagat na aklat? Magaling ang Nolime Tangere. So, sino ang may akda? Magaling si Jose P. Rizal or kilala bilang Dr. Jose P. Rizal. At ang lokasyon? Yes, sa Barcelona, Espanya. So, magaling. At dadako na tayo sa paglalahat. Handa na ba kayo? Ngayon mga bata ay hahatiin ko kayo sa maliit na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng isang paksa. Ang inyong gawin ay hanapin ang aklat o sanggunian gamit ang online public access catalog. Kapag nahanap niya ito, itala ang 3 bagay. Una, pamagat ng aklat. Pangalawa, may akda. Pangatlo, lokasyon o shelf number. Pagkatapos gawin, tatawa ako ng grupo para mag-ulat. Grupo na isa, ano ang iyong nahanap? Okay, magaling. Grupo number 2. Okay, magaling. Mahusay! Ang OPAC ay online public access catalog ay tumutulong sa atin na maging mahusay at responsible sa paggamit ng mga sanggunian. Ito ang susi sa mas mabilis at mas maayos na pananaliksik. Okay, class. Naintindihan niyo ba lahat? Okay, magaling. So ngayon, dahil nakakaintindi kayo, tayo ay may gagawing pagsusulit. So kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang 12 tanong na multiple choice. Okay, handa na ba lahat? Okay, panuto. Isulat ang titik at piliin ang tamang sagot. Okay, unang bilang. Ano ang ibig sabihin ng OPAC? Okay, uulitin. Ano ang ibig sabihin ng OPAC? A. Online Public Access Catalog. B. Open Public Access Center. C. Online Private Access Catalog. At D. Open Program Access Code. Okay, pangalawang bilang. Ano ang pangunahing gamit ng OPAC? A. Magbasa ng e-books. B. Maghanap ng sanggunian sa library. C. Maglaro ng online. At D. Mag-edit ng dokumento. Okay, pangatlong bilang. Bakit mahalaga ang OPAC sa pananaliksik? Okay, ulitin. Bakit mahalaga ang OPAC sa pananaliksik? A. Pinapabilis ang paghahanap ng impormasyon. B. Nagbibigay ng libreng internet. C. Pinapalitan ang guro. At D. Ginagawang madali ang pagsusulit. Okay, pang-apat. Alin ang mga sumusunod ang hindi layunin ng OPAC? Uulitin.
Alin ang mga sumusunod ang hindi layunin ng OPAC? A. Hanapin ang lokasyon ng libro. B. Tukuyin ang may akda sa aklat. C. Mag-download ng laro. At D. Hanapin ang pamagat ng sanggunian. Okay, sa panglimang bilang. Ano ang unang hakbang sa paggamit ng OPAC? A. Isulat ang buod. B. Maglagay ng keyword o paksa. C. I-print ang libro. At D. Magbasa agad. Okay, sa pang-anim na bilang. Alin sa sumusunod ang dapat ilagay sa search bar ng OPAC? Again, alin sa sumusunod ang dapat ilagay sa search bar ng OPAC? A. Password. B. Pangalan ng guro. C. Keyword o paksa. D. Address. Pang-pitong bilang, ano ang makikita sa resulta ng OPAC? A. Pamagat, may akda at lokasyon. B. Larawan lamang. C. Video. At D. Musika. Okay, sa pangwalong bilang. Bakit mahalaga ang call number o lokasyon? Ulitin, bakit mahalaga ang call number o lokasyon? A. Para makapaglaro. B. Para makahanap ng libro sa shelf. C. Para mag-download. At D. Para mag-email. Okay, sa pangsyam. Ano ang ipinapakita ng pagiging responsable sa paggamit ng OPAC? A. Pangungopya ng gawa ng iba. B. Tamang paggamit ng impormasyon. C. Pag-ignore ng sources. D. Pagkuha ng credit ng iba. Okay, 10. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tapat sa paggamit ng sanggunian? Uulitin. Ano ang ibig sabihin ng pagiging tapat sa paggamit ng sanggunian? A. Hindi pagbanggit ng source. B. Pag-angkin ng gawa ng iba. At C. Pagkilala sa pinagmulan ng impormasyon. D. Pagbabago ng impormasyon. Okay, sa pang-11 na bilang. Ano ang dapat gawin upang mapanatili ang integridad sa pananaliksik? A. Mangopya. B. Mag-imbento ng datos. C. Gumamit ng tamang sanggunian. At D. Huwag magbasa. Okay, sa 12 bilang. Alin sa mga sumusunod ang magandang gawain sa paggamit ng OPAC o Online Public Access Catalog? A. Hindi pagbanggit sa may akda. B. Pagkuha ng impormasyon na walang pahintulot. C. Maayos at tapat na paggamit ng sanggunian. At D. Pagbabahagi ng maling impormasyon. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, so ngayon, ating sasagutan ang 12 mga katanungan. Okay, una, ang sagot ay letter
A. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, kung gayon, ay paki-exchange ng inyong mga papel. Okay, tapos na ba? Okay, ngayon, i-check na natin ang 12 mga katanungan. Unang bilang, ang sagot ay letrang A. Very good. So, sino ang tama? Okay, very good. Lahat ay tama. So, sa pangalawang bilang, letter B. At sa pangatlong bilang, letter A. At sa pang-apat, letter C. At sa panglima, letter B. At sa pang-anim ay letter C. At sa pang-pito ay letter A. At sa pang-walo hanggang pang-siyam ay letter B. At sa pang-sampo naman hanggang 12 ay letter C. Okay, tapos na ba? Okay, pakibalik ng mga papel sa may ari. So, sino ang nakakuha ng 12 puntos? Wow, very good. Magaling. Lahat kayo ay nakakuha ng perfect na score. So, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Okay, class? Ngayon ay magbibigay ako ng takdang aralin. Pakikuha ng inyong notebook at isulat ito sa inyong mga notebook. Okay, panuto. Maghanap ng isang paksa at gamitin ang Online Public Access Catalog o OPAC kung available. O online catalog. Isulat ang pamagat, may akda at lokasyon. At ipasa ito sa susunod natin na tagpo. Okay, tapos na ba? Okay? Okay, class. At dito nagtatapos ang ating klase ngayong araw. Paalam at maraming salamat.